sa kamera. Ibang politiko'y nagtatrapiko, kaya lalong nagkanda loko-loko. Nais kong ipakilala, natatangi at naiiba. Digong siya si Digong, dapat kang tumakbo pagka-pangulo. Ibang-iba si Digong, kriminal natatakot, lalo mga uraot. Digong ako kay Digong tayo, wala siyang pakialam kung sino ka. Sa Luneta, Maynilang, ilang mga taga-suporta at grupong nagsusulong ng kandidatura ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa inaasang programa mamayang hapon. Isang bus mula pa sa Camarines Sur ang isa sa mga maagang dumating kanina sa Quirino Grandstand. Nakadikit sa gilid ng bus ang malaking karatula ng pagsuporta. Kamay na bakal, kailangan namin to para Pinas maging disiplinado. Nais kong ipakilala, natatangi at naiiba. Digong siya si Digong, dapat kang tumakbo pagka-pangulo.
wala kaming hinto sa pag-ikot sa lugar ng Pilipinas. Tingnan mo ang tao ngayon, hindi ito hakot. Wala kaming gastos. Tatakbo daw ba si Duterte? Sinabi niya. Si Mayor, ayaw tumakbo. Pag gusto ng mga tao, walang magawa si Mayor. Yun ang nakita ko kami ngayon. Si Mayor ay inahanap ng mga butante. Yung ibang kandidato, naghahanap ng mga butante. Walang pira si Mayor, pero malaking pondo. Marami mag-contribute. O si Mayor magtakbo na. Hanggang saan ang tulong nyo kay Duterte? Hanggang tumakbo siya. Wala akong tao. Kung hindi siya tatakbo, ayoko na. Hindi na ako buboto. Wala kayong sasabay? Wala. He's the only man. Wala nang iba eh. Kanyang, he has already shown his proven ability to change Davao City to what it is now. The fifth safest city in the world. Ano ba? Ang kailangan na ngayon is a major surgeon. A major surgeon to do this major surgery. If we talk about sa kanyang sariling decision, mahirap. Ayaw po talaga niya. Ayaw niya. But if the call of the people will prevail for a majority, he will decide. Hanggat buhay, sabi niya may pag-asa. So kayo sir, hindi kayo nawawala ng pag-asa? Ay wala. Kami taga Davao, we know. Hindi kayo naniniwala na ayaw niya? Hindi kami naniwala. And you're hoping na tatakbo rin? I hope. Kasi ako, I have almost dedicated my service to Mindanao. Okay. Ako isa lang sa mga taong gustong kumumbinsi sa Pero kanya. through you, sinabi niya yung kanyang declaration. Oh well, ako I'm honored. Actually, meron kaming mga ibang sinabihan dyan. Pero dahil ako nang nasa stage, sinabihan. He is a super achiever as far as I'm concerned. Meron siyang yung pagtrabaho niya, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. At saka kung ano yung gusto niya makamit. Ayokong pumuna sa iba. Ayokong makapag-compare. Basta ang sinasabi ko lang, magaling si Duterte. Handa po silang magbigay ng piso hanggang dolyar! Kaya nakikiusap kami kay Mayor Sara, kay Vice Mayor Paolo, at kay Sebastian at Veronica. Ibigay na ninyo si Mayor sa bayan para Lalo mga kuraot, digong ako kay digong tayo. Wala siyang pakialam kung sino ka, pag masamang may kalalagyan ka. Ganyan si Higo, kaya ako sa kanya'y botong-botong. Botong-botong. Kamay na bakal, kailangan namin to para Pinas maging disiplinado. Nais kong ipakilala na natangi at naiiba. Siya si Ibang-iba si Digo, kawatan matatakot. Kay Duterte kayo ay lagot, digong ako kay digong tayo. Parang lagang buhay, tumutod ang mahusay. Wala rin nangyayari kung boto mo ka ng hinay. Pumili ng mabuti, wag yung kamay na With regards to corruption, no case against you regarding money can be filed in court. Ang resulta, because of the peace and order in Davao City, many businesses, big and small, are sprouting in Davao. In July of this year, ang Montejo, which ranks the safest cities in the world, ranked Davao City as the #1 safest city in the world. Beating all the advanced cities in Europe,
Ang sagot niya, ikaw na lang, mas work ka sa akin. Alright! Ang sagot ko sa kanya, huwag kang magbiro. You cannot escape from your destiny. My dear friends, Loko-loko, nais kong ipakilala, natatangi at naiiba. Ikaw siya si Tigong, dapat kang tumakbo pagkapangulo. Iba-iba Tiniis daw ninyo ang init at ulan. At ako ay humihingi ng paumanhin. Nandito ako sa Zamboanga City dahil tumutulong ako sa paghanap ng solusyon sa kidnapping na nangyari sa Samal Island noong Lunes. Maraming salamat po. Tutuloy ka ba? I hear your clamor loud and clear. Leaders respond to duty and moral obligation. Sa lahat ng kababayan natin, humihingi ako ng konting panahon. So I can do some final soul searching with myself and my family. At pagkatapos sa konting panahon na lang po, haharap ako sa buong bansa. At sa inyong lahat, at magdidesisyon ako ng buong kalooban at mula sa puso. Isang linya na lang po, pangako ko sa inyo, hindi ko kayo pababayaan.